Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Unang karanasan kay Angelo. Magandang araw po. Ako nga pala si Angelo. Hindi ko tunay na pangalan. 40 anyos. Tubong Masbate. Sa ngayon, may binata't dalaga na akong mga anak. Subalit sariwa pa rin sa aking alaala ang nangyari magpahanggang ngayon. Ang karanasan ko pong ito ay hango sa totoong pangyayari, pinuno. Nangyari ang kahindik-hindik kong pinagdaanan tungkol sa aswang noong bata pa lang ako. Naalala ko noong 13 anyos pa lang ako. Umalis ako sa bahay namin para manguha ng mga gulay at prutas sa aming bukirin. Dahil likas na matapang, hindi ko na isinama ang kapatid ko. Habang binabagtas ko ang makipot na daan, nakaramdam ako ng kakaibang amoy sa paligid. Maalinsangan na parabang may kakaibang nilalang. At sa isang iglap, biglang tumambad sa harapan ko ang isang malaking pusa na may mapupulang mga mata. Naninindig ang balahibo ko dahil hindi yun ordinaryong pusa. Hanggang sa nakita ko itong umalis. Nagtataka man, ay pinagpatuloy ko na lamang ang paglalakad papunta sa aming bukirin. Pag-uwi ko sa amin, ay sakto akong sinabihan ng nanay ko na may pista raw sa kabilang baryo. May palaro daw roon ng basketball, kaya tumalima ako. Isa sa paborito kong maglaro ng basketball, kaya agaran ako nagpaalam kay nanay matapos kong asikasuhin ang sarili. Maraming mga taong dumalo sa pista sa kabilang barangay. Halos mag-umpugan ang ulo ng mga tao dahil sa dami. Hindi man kagaya ngayon ng teknolohiya noon, pero masaya naman kahit papaano. Sa di kalayuan, napansin ko ang isang babae. Sa tansya ko ay matanda pa ito sa akin. Tahimik lamang siya habang nakatingin sa gawi ko. Hindi ko masyadong makita ang mukha dahil natatabunan niyo ng iilang hiblang mga buhok. Hindi ko siya pinansin at ipinagpatuloy ko na lang ang paglalaro. Matapos makapaglaro ng basketball, nagpahinga ako sa bahay ng kapitan. Kilala rin naman nila ang mga magulang ko. Madalas na rin silang pumupunta sa amin kapag may pista kagaya ngayon sa kanila. Pinakain ako ng kapitan na agarang ko namang sinunod. Nagugutom na rin naman ako, kaya hindi na ako nagdalawang isip na kumain. Nang matapos kumain, ay nagpasya na akong pumunta sa sayawan. Marami nang sumasayaw. May sumasabay sa tugtog at meron ding sumisigaw dahil sa tuwa. Hanggang sa may lumapit sa akin na babae. Nagpakilalang Veron. Hindi tunay na pangalan. Nagulat pa ako nang sabihin niyang siya raw ang babaeng laging nakatingin sa akin kanina habang naglalaro ko ng basketball. Masarap siyang kausap. Marami kaming pinag-usapan tungkol sa kanya-kanya naming buhay. Palalim na rin ang palalim ang gabi. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Veron na magbabanyo. Ngunit nagtaka ko dahil hindi na siya bumalik. Kaya nagpasya na lamang akong sundan siya. Gawa lamang sa nipa ang bubong ng nasabing palikuran. Pagdating ko roon ay hindi ko nakita si Veron. Bagkus isang malaking pusa ang nasa harap ko. Madilim sa parting yon at wala ring katao-tao. Ewan ko ba kung bakit walang taong dumaraan sa mga oras na yon. May kalayuan din yun sa sayawan, kaya wala talagang makakarinig kung may mangyaring hindi ka nais-nais. Hindi ko maaninag masyado ang pusa dahil madilim. Subalit nagulantang na lamang ako nang lundagan ako ng pusang yon. Napaigik ako at paimpit na napasigaw dahil sa sobrang sakit na natamo. Saka ko lang napansin na nakalmot pala niya ang mukha ko dahil nakaramdam ako ng hapdi.
Sumugod siyang muli, dahilan ng pagkatumba ko sa lupa. Halos panawan ako ng ulirat nang sunod-sunod niyang kalmuti ng aking muka. Nakapagtataka dahil sobrang lakas ng pusang yon. Kahit man laban ako, wala ring saysay dahil triple pa ang lakas nito kumpara sa akin. Kung tutuusin, ay kaya niya akong pagapangin ng dahil sa kakaiba nitong lakas. Subalit hindi ako nagpatalo. Dali-dali akong tumayo upang salubungin ang hayop na yon. Sa isang kisap mata lang, kasabay ng paglitaw ng buwan, ay siya ring pag-anyong halimaw ng pusa. Meron itong malaalambreng buhok, nakakahindik na itsura. May matatalas na mga kuko at ngipin na siyang dahilan ng pagkasindak ko. Natatakot man ay hindi ko yun pinapahalata. Ang sabi kasi ng nanay ko sa akin, kung ipapakita raw sa mga aswang na yon na natatakot ka, mas madali nila tayong magagapi. Kaya hindi ako nagpatinag. Ang ginawa ko, kinuha ang daladala kong rosaryo sa aking bulsa. Matagal nang nakasilid sa bulsa ko ang rosaryong yon. Itinaas ko yon at bahagyang iniumang sa halimaw. Subalit gano'n na lamang ang gulat ko nang tumalilis siya ng takbo. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Nagpasya na rin akong bumalik sa sayawan nang biglang may humablot sa kanang kamay ko. Paglingon ko ay isang maamong muka ang nabungaran ko. Si Veron, pawis na pawis. Nagtataka man ay hindi ko na lamang yon pinansin. Bumalik kami sa kasiyahan. Napansin kong tahimik at wala sa sarili si Veron. Aligaga na animoy makati ang katawan at sunod-sunod ang kanyang paglunok ng laway. Hanggang sa hindi na siya nakatiis, tumayo siya at patakbong umalis. Dala ng kuryosidad, sinundan ko siya sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Huminto siya at unti-unting humarap sa akin. Nakaramdam ako ng takot nang ngumisi siya. Napalunok ako ng laway at bahagyang napapikit, subalit pagmulat ko ng aking mga mata ay isang pangit na nilalang ang bumungad sa aking harapan. Doon ko nalaman na aswang pala si Veron. Hindi ako maaaring magkamali. Gaya kanina, may matalas na mga ngipin at kuko. Naglalaway pa at halatang gutom na gutom. Wala na akong sinayang na oras. Buong lakas akong tumakbo pabalik sa sentro. Ngunit naudlot din yon dahil pagharap ko ay halos napapalibutan na kami ng mga tao. May mga bitbit yung sulo. Hindi ko alam kung bakit nila nalaman na nasa gitna kami ng kakahuyan. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil niligtas nila ang buhay ko. Napapaligiran kami ng mga tao at alam kong wala ng takas ang aswang. Nilapitan ako ng isang lalaki at saka inalalayan pa atras. Hingal na hingal pa rin ako. Ramdam ko ang pagtulo ng dugo sa mukha ko. Lumalaban ang aswang habang nilalapitan niyo ng ilang kalalakihan. Umaalulong pa at animoy tumatawag ng kasama. Ilang sandali pa ay nagpasya silang sunugin ang aswang. Ngunit sa hindi inaasahan ay pumagit na ako. Hindi ko alam kung ba't ko ginawa yun eh. Pero naawa ko bigla sa nilalang. Partida, muntik na niya akong lapain. Subalit na naig pa rin sa puso ko ang awa na huwag siyang paslangin ng mga tao. Maraming hindi sumang-ayon sa desisyon ko na hayaan na lamang ang halimaw na makaalis. Marahil dahil sa musmus pa lamang ako. Pero meron din naman ang naaawa at pinayagan na lisanin ni Veron ang lugar ng Masbate at kabilang naroon ng mismong kapitan ng baryo Mapula. Sinunod ng aswang ang utos ng mga tao na lisanin niya ang lugar. Lumipas ang ilang taon. Wala na akong balita sa kanya. Kung saan man siya ngayon. Sana lang hindi na siya nambibiktima pa ng mga inosenteng tao. Hanggang ngayon pinuno,
buhay na buhay pa rin sa aking isipan ang nangyari sa akin noong bata pa ako. Daladala ko pa rin ang alaala niya sa akin. Sinadya kong hindi gamutin ang iniwan niyang mga peklat sa muka. Dahil dito, ito nagsilbing alaala niya sa akin. Mahirap man paniwalaan pero sasabihin ko sa inyong lahat, totoong kasabay nating namumuhay ang mga aswang. Ikalawang karanasan kay Beng. Pinuno, itago niyo na lang ako sa pangalang Beng. 50 anyos na ako ngayon, pero hindi ko pa rin malilimutan yung nangyaring pangaaswang sa baryo namin sa Bicol. Isa po sa karanasan ko na nagbigay ng takot sa akin at sa mga taong nakasaksi. Taong 1987, nang lumaganap sa maliit naming baryo ang tungkol sa mga aswang na kumakain ng bangkay. Sila yung mga aswang na kung tawagin ay balbal. Malakas ang pangamoy nila pagdating sa mga nakaburol o yung mga taong patay na, at minsan ay naghukay sila ng mga bagong libing na bangkay. January 24, 1987. 15 anyos ako na. Yun ang araw na namatay si Lola Nita. Nang mismong gabi ng lamay niya, 5 minuto bago sumapit ang hating gabi, bigla na lamang umalingasaw ang napakabahong amoy. Amoy na bubulok na karne. Nanunuot yun sa pang-amoy namin at sadyang nakakahilo. Halos lahat ng tao sa lamay ay nagtakip ng ilong dahil hindi talaga nila matagalan yung amoy. Dahil may kahinaan ng sikmura ko, minabuti ko na lumabas muna para magpahangin. Nagpunta ko roon sa may taniman ng saging sa likod ng bahay. Mahangin kasi doon dahil marami pang ibang mga puno. Nagulat ako nang pagdating ko ron ay may narinig akong umaangil. Noong una'y inakala kong isa lang yung asong gubat, ngunit hindi nagtagal ay nakita ko kung saan nagmumula yung pag-angil. Natulala na lang ako habang pinagpapawisan ng malamig. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Nakatitig lamang ako sa isang mabalahibong nilalang na may mahabang mga binti at kamay. Nag-iiba-iba ang kulay ng mata nito at nagsisilitawan ng mahaba nitong pangil. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang mga kuko niya na mistulang matutulis na sibat. Nakakatakot, nakakapangatog ng tuhod. Ang mas ikinasinda ko pa, nakita ko na may bitbit siyang bangkay ng isang matandang lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung matanda na kasabayang namatay ni Lola. Isang kanto lang kasi ang pagitan nito. Matapos kong makita yun ay bigla na lang nawala yung nilalang na nakatitiyak akong isang uri ng aswang na kung tawagin ay balbal. Tumakbo yun sa kakahuyan at parang kidlat ito sa bilis kong tumakbo. Hindi na nasundan ng mata ko ang paggalaw niya. Basta, bigla na lang naglaho yung mabahong amoy nang mawala yung balbal. Doon pa lamang ako nakagalaw. Nagmamadali akong pumasok muli sa bahay, tsaka ko hinanap sina Mama at Papa. Ikinuwento ko sa kanila yung tungkol sa nakita ko. Ayon sa mga tsuhin ko, madalas umanong nagpapakita ang mga nilalang na yon sa tuwing nagkakaroon ng lamay. Ang masaklap pa, kinukuha nila ang mga bangkay na nakaburol at pinapalitan nyo ng katawan ng puno ng saging. Para hindi sila mabisto, ay gumagamit sila ng pambulag sa mga taong nakikipaglamay upang sa gayoy hindi makita ng mga normal na tao na isang katawan ng saging na lamang ang pinaglalamayan nila. Matapos ang pangyayaring yan, ilang araw ding payapa ang lamay ni Lola, ngunit nang sumapit na ang huling gabi niya, doon na kami inatake ng aswang. Pasado 2:00 na ng madaling araw noon, nagsiuwian na ang mga nakikipaglamay. Kaming magpapamilya na lamang ang natira noon.
Salitan kami sa pagbabantay sa bangkay ni Lola. Hindi namin hinahayaang walang bantay doon dahil natatakot kami na baka masalisihan kami ng mga balbal. Ngunit, nang ako nang nakaupo sa harapan ng kabaong ni Lola, bigla na namang umalingasaw yung mabahong amoy. Kinabahan ako dahil alam kong gano'n na gano'n yung amoy ng mga balbal. Kaagad kong tinawag ang mga tiyuhin ko, pati na rin si Papa. Hindi pa man sila nakakalapit sa akin, may biglang sumulpot na nilalang sa tabi ng kabaong ni Lola. Yun yung aswang na mukhang taong lobo. Nagsigawan kami ng pilit nitong buksan ang kabaong. Naglalaway pa to habang nakalabas ang pangil. Ni hindi kami halos makalapit sa kanya dahil anumang sandali ay nakahanda siyang managpang. Tuluyan na nitong binuksan ang kabaong ni Lola. Nang kunin na niya ang bangkay, bigla itong natigilan. Napatingin na lang ito doon sa matulis na buho na bumaon sa dibdib niya. Sinaksak siya ni Papa. Nakita ko kung papaano umagos yung mangitim-ngitim na dugo sa sugat ng aswang. Matapos noon ay bigla na lamang itong nanghina at hindi naglaon, nag-anyo itong maliit na ibon na kulay itim. Lumipad ito papalayo, kaya naman hindi ito nagtagumpay na kunin ang bangkay ni Lola. Kinabukasan, pasado 3:00 ng hapon nang ilibing namin si Lola. Noong mga panahong yon ay hindi pa usong pagsisimento sa mga puntod, lalo na rito sa lugar namin dahil taga-bundok kami at medyo malayo na sa bayan. Basta na lang namin ibinabaon yung mga namatay naming kamag-anak sa isang malawak na lupain sa may bundok. Pagkatapos ay lalagyan na lang namin ng palatandaang krus nang may pangalan ng mga namatay. Yun ang dahilan kung bakit napakadali para sa mga balbal na hukayin ang mga bangkay. Habang inililibing namin si Lola, tumingin-tingin si Papa sa paligid. Ayon sa kanya, marami raw nakapaligid na mga aswang doon na humahanap lang ng tiyempo na makapanghukay ng libingan. Luminga-linga na rin ako sa paligid. Wala akong ibang nakita kundi yung mga kulay itim na ibon na paikot-ikot na lumilipad. Matapos ang libing, isa-isa nang nagsialisan ang mga taong nakipaglibing. Ako, si Papa, at yung mga tiyuhin ko na lamang ang natira. Paalis na sana kami nang biglang may isang bagay na bigla na lamang nalaglag sa harapan namin. Laking gulat namin nang makitang isa yung ulo na inuuod. Sabay-sabay kaming napatingala at doon ay malinaw naming nakita ang 2 aswang na kumakain ng bangkay. May mga bitbit pa silang nabubulok na laman loob. Sabay-sabay kaming tumakbo paalis. Buti na lang bago kami umalis, ay nilagyan ni Papa ng abo na may halong asin yung itaas ng puntod ni Lola. Winisikan din niya ito ng mga bendisyonadong tubig. Takot ang mga aswang alinman sa mga yon, kaya nakasisiguro kami na hindi nila ito mahuhukay. Isang linggo matapos ang libing ni Lola, namatay naman ang nakababatang kapatid ng kaibigan ko. Nalunod ito sa ilog na naging sanhi ng pagpanaw nito. Nang mabalitaan namin yon, sinamahan ako ni na Mama at Papa na pumunta sa lamay. Hindi na rin kasi iba ang turing nila sa kaibigan ko. Parang anak na rin nila ito dahil malapit siya sa kanila. 8:00 na ng gabi nang makarating kami sa bahay ng kaibigan ko. Nagulat pa kami nang madatna na nagkakagulo ang mga tao roon. Nagsisigawan at parang may kung anong hinahabol. May dala silang sulo at flashlight. Natanaw ko ang kaibigan ko. Umiyak ito sa sulok, kaya naman dali-dali namin siyang pinuntahan. Niyakap ko siya, tinanong kung bakit nagkakagulo yung mga tao roon. Imbis na magsalita ay itinuro na lamang niya ang kinaroroonan ng kabaong ng kanyang kapatid.
Laking gulat namin nang makitang nakabukas yun at wala na yung bangkay sa loob. Ang sabi ng kaibigan ko, kinuha umano ng mga balbal ang kapatid niya at kung papaano yun nangyari, hindi rin niya maipaliwanag. Natapos ang gabing yun, Pinuno, na hindi na nila nakita yung balbal na tumangay sa kapatid ng kapatid niya. Makalipas ang 2 araw, may natagpuan silang bangkay sa may maisan. Wala na yung laman loob at gula-gulanit na rin ang balat nito. Halos buto na lamang ang natira. Yun ay walang iba kundi yung bangkay ng kapatid ng kaibigan ko. Ilang beses na namin yung sinabi sa mga pulis pero hindi nila kami pinaniniwalaan. Hindi daw kasi totoo ang mga aswang. Kaya naman hanggang ngayon ay itinuturing pa nilang panakot ang mga nilalang na akala nila ay gawa-gawa lamang ng malikot na isip ng mga tao. Dito na nagtatapos ang kwento ko. Maraming salamat po, Pinuno. Pangatlong karanasan kay Kiko. Pinuno, ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ay nangyari sa tunay kong buhay. Isang pangyayaring nagbigay daan upang maniwala ako na tunay ngang may mga aswang na nabubuhay sa ating mundo. Napag-alaman ko rin na hindi lamang isang uri ang kinabibilangan nila. Iba't iba pala ang mga ito at isa nga sa mga uring yon ang aking mismong nakainkwentro. Nga pala, magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lang akong Kiko. Lumaki ako sa Caloocan. Noong December 14, 1989, isinama ako ng lola ko sa mismong probinsya nila sa Bohol. 16 anyos pa lamang ako noon at first time ko rin makapunta sa lugar na yon. Laking Maynila kasi ako at hindi talaga ako madalas sumasama sa probinsya. Kapag nga umuwi si mama sa Bohol, hindi talaga ako sumasama. Mas pinipili kong magpaiwan sa mga lolo ko, father side. Noong unang araw ko sa probinsya, ay may ibinigay sa akin si Lola. Isang kulay pulang tela na nakabuhol. May mga laman yun sa loob at hindi ko alam kung ano ang laman nun dahil nga nakabuhol sa tela at hindi na ako nag-abala pang tingnan yun. Ang sabi ni Lola, isuot ko raw yon dahil pangontra umano yon sa mga aswang. Natawa pa ako nang sabihin niya yon dahil hindi naman ako naniniwala sa mga nilalang. Nakakala ko'y kwentong bayan lamang. Imbis na isuot ito parang kwintas, ay ibinulsa ko na lamang yon. Binilinan ako ni Lola na wag lalayo dahil maraming mga awok sa lugar nila. Ang awok, Pinuno, ay uri umano ng mga aswang lupa na may kakayahang mag-anyong baboy o itim na baboy ramo. Sa kabila ng mga bili ni Lola, umalis pa rin ako. Sumama ako sa pinsan kong taga roon. Ipinasyal nila ako sa ilog kung saan sa tabi nito ay may mayabong na kakahuyan. Nagandahan ako sa lugar. Sa katunayan, first time kong makakita ng ganong kalinis na ilog. Dahil doon, ay hindi ko na naiwasan pang hindi lumusong. Napakalamig ng tubig at napakalinaw nito. Kaya naman sobrang nag-enjoy ako sa paglangoy kasama ang mga pinsan ko. Hindi namin namalaya na mabilis palang lumipas ang oras. Lumubog na ang araw at nang magsimula ng magtakip silim. Nagyaya nang umuwi ang pinsan ko. Hindi ko alam kung bakit tila sila nagmamadali. Para may kung ano silang kinakatakutan. Habang nasa daan kami, ay unti-unting nabasag ang katahimikan. Umalingaw-ngaw ang iba't ibang huni ng mga hayop at insekto tulad ng mga kuliglig. Hindi ko alam kung bakit nung mga sandaling yan ay bigla akong nakaramdam ng takot. Naisip ko pa noon na baka nahawa lang ako sa mga pinsan kong may pagkamatatakutin. Bigla kaming natigilan
nang may 2 baboy ramo na humarang sa dinaraanan namin. Kakaiba ang mga itsura nila. Bukod sa napakakapal ng kanilang mga balahibo, ay kakaiba rin ang kinang ng kanilang mga mata. Noong una ay nagpatuloy pa kami sa paglalakad. Ngunit bigla kaming nagkatinginan nang mapansin namin na nagbago ang kulay ng kanilang mga mata. Bigla yung naging kulay pula na parang nag-aalab. Ipinikit-pikit ko ang aking mata dahil akala ko'y guni-guni ko lang yon. Nagsimula na kaming mapaatras nang bigla silang lumaki. Dumoble ang laki nila kaysa noong una namin silang nakita. Doon na nagsisisigaw ang mga pinsan ko. Sinabihan nila ako na awok ang mga yon at mapanganib din umano silang mga uri ng aswang. Kumaripas kami ng takbo nang bigla nila kaming sugurin. Medyo malayo ang bahay ni Lola, kaya naman malayo-layo pa ang tatakbuhin namin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at nararamdaman ko rin ang pangangatog ng aking tuhod. Buong akala namin ay nakalayo na kami sa 2 baboy ramo, pero hindi pala. Halos sabay-sabay kaming napasigaw nang bigla silang sumulpot sa harapan namin. Sa pagkakataong yon ay mas lalong naging mabangis ang anyo nila. Umaangil na rin sila na parabang mabangis na lobo. Nang tuluyan ng lumatag ang dilim, ay mas lalo kaming nasindak. Ang 2 baboy ramo na nakaharang sa daraanan namin ay unti-unting nagpalit ng anyo. Natulala na lang kami nang naging parang tao sila, ngunit may makakapal pa rin silang balahibo. Kapansin-pansin din ang paghaba ng kanilang mga pangil at pagtulis ng kanilang mga kuko, at ang mga ngipin nila ay nagkikiskisan na parabang gutom na gutom sila. Nag-iiyakan ang mga pinsang ko nun at hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Sinubukan naming tumakbo ulit, subalit palagi silang sumusulpot sa harapan namin. Nagsigawan na ang mga pinsan ko nang ang isa sa kanila ay tumalon papunta sa akin. Nabuhal ako sa damuhan at nagpagulong-gulong. Bale, nasa itaas ko yung awok. Sinasakal niya ako at nagsisimula na siyang lumapit sa leeg ko. Bigla kong naalala ang pulang tela na ibinigay ni Lola. Kahit hirap na hirap akong huminga nun, ay pinilit ko pa rin pagapangin ang kamay ko papunta sa aking bulsa. Laking tuwa ko nang makapakong bagay na di umano'y pangontra sa aswang. Sobrang lapit na nito sa akin at umabot pa sa puntong tumutulo na sa mukha ko ang kanyang malapot at malansang laway. Nang itaas ko ang pulang tela, ay biglang tumalon papalayo ang awok. Maging yung isa pa nitong kasama na papalapit naman sa mga pinsan ko ay katakatakang natigilan. Magkasabay silang dumistansya sa amin. Gumapang sila papalayo hanggang sa manumbalik sila sa kanilang anyong baboy ramo. Naiwan kaming nakanganga habang sinusundan sila ng tingin. Nang makauwi na kami sa bahay ni Lola, ay kaagad naming ikinuwento sa kanyang nangyari. Galit na galit siya sa akin dahil hindi ko sinunod ang utos niya. Lumayo pa rin ako, kaya naman muntik na akong mapahamak. Kahit na sinisermonan niya ako, ay nagpapasalamat pa rin ako dahil kung hindi niya ibinigay sa akin ang bagay na sinasabi niyang pangontra, ay baka isa na akong malamig na bangkay at wala akong ganitong kwento. Ayon kay Lola, isang batong pangontra sa aswang at mga papel na sinulatan ng orasyon ng laman ng telang kulay pula. Kaya naman pala ganun na lamang ang takot ng mga awok nang ilabas ko yon. Habang nag-uusap kami ni Lola, ay biglang umalingasaw ang napakasangsang na amoy. Binulungan ako ni Lola at ang sabi niya ay huwag raw akong mag-iingay dahil nakapaligid lang sila sa amin. Nasa malapit lang ang mga awok. Nakita ko may kinuha si Lola sa taas ng cabinet. Isang langis na nakalagay sa botelya.
Napansin ko na walang humpay sa pagkulo ang langis. Nang tanungin ko si Lola kung para saan yon, ay sinabi niyang langis yun na kung tawagin ay lana. Ginagamit ito upang tukuyin kung may mga aswang sa paligid. Kapag kumulo ang langis, ibig sabihin ay may mga aswang nga sa malapit. Magkasabay kaming sumilip ni Lola sa bintana at doon nga ay malinaw naming nakita yung mga itim na baboy na nakapaligid sa amin. Umaangil sila habang masamang nakatingin sa bahay ni Lola. Nagmura ng malakas si Lola habang nagsasaboy ng asin sa paligid ng bahay namin. Inilabas din niya ang bendetadong tubig at winisika ng paligid sa aming bahay. Aminado ako na hanggang sa mga oras na yon ay nanginginig pa rin ako sa takot. Hindi ko kasi talaga lubos akalain na totoo ang mga aswang. Hindi ko na hinayaang umabot ako ng 1 buwan sa bakasyon. 2 linggo pa lang ay nagpauwi na ako sa Maynila. Hindi ko na kasi matim na parang may mga matang nagmamasid sa akin gabi-gabi. Hanggang dito na lang may babahagi ko, Pinuno. Maraming salamat sa pakikinig. Ika-4 na karanasan, kay Jelly. Magandang umaga po, Pinuno. Ako nga pala si Jelly, tubong Tarlac City. Nag-email po ako sa inyo para ikwento ang naging katakatakot na karanasan ko sa dating boarding house na tinitirhan ko. Taong 2018 po noong minsang nagtrabaho ko sa isang factory sa Maynila. First time ko magtrabaho sa Maynila nun, kaya naman halos malula ako sa mahal ng mga paupahan. Ang boarding house na yun lamang ang nakita kong pumasa sa budget ko. Agad kong pinareserba yun sa may-ari at nagbigay na rin ako ng paunang bayad para sa advance payment. Kinabukasan, lumipat na ako sa boarding house na yun. Nung unang dating ko roon, agad akong naglinis at nagkabit na rin ng mga kortina. Habang naglilinis ako, ay may narinig akong boses na umiiyak. Luminga-linga ako sa paligid pero wala namang tao. Binaliwala ko na lamang yon dahil akala ko ay guni-guni ko lamang. Bigla rin kasing nawala yung boses makalipas lamang ang humigit kumulang 1 minuto. Matapos kong maglinis, ay nakaramdam ako ng pagod. Kaya naman humiga muna ako sa double deck. Bale, sa ilalim ako pumuesto dahil ginawa kong lagayan ng mga gamit ko yung upper part ng deck. Malalim na ang tulog ko nun nang bigla kong magising dahil umuuga ang higaan ko. Agad akong tumayo dahil akala ko lumilindol. Lumabas ako sa bahay at eksaktong nakasalubong ko naman ang may-ari ng boarding. Aling Paning, ayos lang po ba kayo? Medyo malakas yung lindol kanina. Bungad kong tanong sa kanya. Nakita kong kumunot ang noo niya at bumakas sa mukha niya ang pagtataka. Sinabi niya sa akin na hindi naman daw nagkaroon ng lindol. Kaya naman nagulat ako. Tumango na lang ako, tsaka na ako pumasok ulit sa loob. Inisip ko na lang na baka naalimpungatan ako at panaginip ko lang yung pag-uga ng aking higaan. Dahil inaantok pa ako ay nagpasya akong matulog ulit. Bumalik ako sa higaan, ngunit hindi pa man ako nakakatulog ay nakarinig ako ng lagaslas ng tubig mula sa loob ng banyo. Noong una ay hindi ko na pinansin, pero hindi nagtagal ay napilitan na rin akong bumangon. Pumunta ako sa banyo para tingnan kung nakabukas ba yung gripo. Pero laking gulat ko nang makita kong hindi naman yun nakabukas. Isa pa, tuyong-tuyo yung sahig. Siguro, gripo lang yon ng kabilang boarding. Naibulong ko pa sa aking sarili habang umiiling-iling. Nang araw na yon, ayun lamang ang naramdaman kong kakaiba. Pero nasundan yon sa mga sumunod pang araw.
Galing ako sa trabaho nun. Pasado 7:00 na ng gabi nang makauwi ako sa boarding. Pagbukas ko sa pinto, as usual, napakadilim dahil nga nakapatay ang ilaw. Kinapa ko yung switch sa gilid, ngunit hindi ko yun makapa. Alam ko nandun lang yung switch ng ilaw pero nakapagtataka na para bang bigla itong nawala. Wala akong nagawa, kundi sindihan na lang ang flashlight ng phone ko. Nagulat pa ako nang may mapansin akong anino na nakaupo sa mismong deck kung saan ako humihiga. Medyo kinabahan ako dahil pagkurap ko ay nawala naman yun agad. Inisip ko na guni-guni ko lang yun dahil nga madilim pa. Nang itinapat ko ang flashlight sa lugar kung saan nakalagay ang switch, ay tsaka ko lang ito nakita. Agad ko yung pinindot at doon pa lamang bumukas ang ilaw. Kumuha ko ng pambahay na damit, tsaka ko kaagad nagbihis. Pagkatapos ay nagpunta ako sa may lababo. Kinuha ko ang rice cooker at nilagyan ko yun ng bigas. Nang akmang huhugasan ko na ang bigas, binuksan ko ang gripo. Gayon na lang ang pagkagulat ko nang makitang kulay dugo ang lumalabas na tubig. Napatras ako dahil sa pagkabigla. Ngunit tila ba na malikmata lang ako. Nawala na yung kulay dugong tubig at bumalik na ito sa normal. Bagaman nagtataka na ako sa mga kakaibang nangyayari, ay pinili ko na lamang kumbinsihin ang sarili ko na baka dala lang yon ng labis na pagod sa trabaho, kaya kung ano-ano na ang aking nakikita at nararamdaman. Kinabukasan, gaya ng dati kong ginagawa, pagkagising ko ay nagtimpla ko ng kape, tsaka na ako pumasok sa banyo para maligo. Tanging tuwalya at damit panloob lamang ang dinala ko sa loob ng CR, dahil naroon naman ang sabon at shampoo. Agad din naman ako natapos maligo. Pero nang kukunin ko na ang tuwalya sa pinagsasabitan ko, ay wala ito roon. Tanging ang mga damit panloob lamang ang nakasabit. Sobrang nagtataka na talaga ako noon. Dahil hindi ako maaaring magkamali. Alam ko sa sarili ko na dinala ko talaga yung tuwalya sa loob ng banyo. Wala akong ibang nagawa kundi gamitin yung pinaghubaran kong damit para may maipampunas lang sa basa kong buhok. Paglabas ko sa banyo, ay nakita kong nasa higaan ko yung tuwalya at nakatupi pa yon ng maayos. Doon ko na naisip na talagang may kakaiba sa boarding house na yon. Sa totoo lang, pinaninindigan ako ng balahibo nun, pero pilit ko pa rin pinapakalma ang sarili ko. Ang ginawa ko, binilisan ko na lang ang pag-aayos sa sarili ko at saka na ako nagmadaling umalis para pumasok sa trabaho. Halos maghapon akong balisa sa trabaho. Gumugulo kasi sa isip ko ang lahat ng mga kakaibang nangyari sa loob ng inupahan kong bahay. Napapadasal na lang ako tuwing iniisip ko na baka nga may nagmumulto roon. Mabilis na lumipas ang oras. Natapos kong trabaho namin na parabang pagod na pagod ako kakaisip. Pag-uwi ko sa boarding house at pagbukas ko sa pinto, bigla kong sinalubong ng malakas na hangin. Pagsindi ko sa ilaw ay napako na lamang ako sa aking kinatatayuan. Kitang-kita ng dalawang mata ko na may isang babae na nakabigti sa kisame. Hindi ko makita ang mukha niya dahil napakalabo ng imahe niya. Para lang siyang usok Nanginig ang mga tuhod ko at naramdaman ko rin ang pamumuo ng butil-butil na pawis sa aking noo. Maya-maya, nawala na ang babae. Akala ko'y doon na magtatapos ang lahat ng sindak na mararanasan ko ng oras na yon. Pero hindi pala. Bigla na lang kasing umalingaw-ngaw yung boses na umiiyak. Boses babae. Doon na ako nagsisisigaw habang umiiyak na rin ako. Siguro narinig ng may-ari ng boarding yung napakalakas na sigaw ko.
Kaya naman napatakbo ito papasok sa boarding house ko. Pagkakita ko kay Aling Paning, ay napayakap na lang ako sa kanya. Nanginginig pa rin ako sa takot ng mga sandaling yon. Nang kumalma ko, tsaka ko lang ikinuwento sa kanya ang lahat. At nalaman ko rin mula sa kanya na ang dating umupa roon ay nagpakamatay dahil palagi itong sinasakta ng asawa nito. Hindi na ako ron sa boarding house na yon nagpalipas ng gabi. Doon na lang muna ako nakitulog sa kaibigan ko na katrabaho ko rin. Kinaumagahan, lumipat na ako ng tinitirhan. Ayoko na kasing maulit ang lahat ng pinagdaanan ko sa haunted house na paupahan ni Aling Paning. Ikalimang karanasan kay Karen. Magandang araw, Pinuno. Karen po ang pangalan ko. Nang malaman ko na maaaring magpadala sa iyo ng kwento, ay hindi na ako nagdalawang isip na ipadala sa iyo ang kwento kung saan hango sa tunay kong buhay. Isang pangyayaring makapanindig balahibo. Nangyari noong 1987. Buntis po ako noon sa aking panganay. 8 buwan pa lamang ang tiyan ko nang mapilitan kaming magbiyahe papunta sa Capiz. Na-demolish kasi ang tinitirhan naming bahay dahil hindi naman namin yun lupa. Noon pa man ay ayaw na akong dalhin ng asawa ko sa Capiz. Marami kasing mga naninirahang aswang at iba't ibang elemento roon. Gawa ng taga Maynila ako, hindi ko pinaniniwalaan ang sinasabi ng asawa ko. Nang bagong dating namin sa baryo nila, ay napansin kong kakaiba ang tingin sa akin ng iilang mga tao roon. Naisip ko na lang na, kaya siguro ganon ang tingin nila sa akin, ay dahil dayo nga ako sa lugar at noon lamang nila ako nakita. Sa isang maliit na kubo na yari sa kawayan, doon ako dinala ng asawa ko. Ang sabi niya sa akin, ay doon muna kami magpapalipas ng gabi hanggat hindi pa kami nakakarating sa bahay ng mga magulang niya na 3 barangay pa ang layo mula sa lugar na pinuntahan namin. Ayon sa kanya, pagmamay-ari umano ng tiyuhin niya ang kubong yon. Ipinakilala niya ako sa tiyahin na tiyuhin niya. Agad naman akong nagmano sa mga yon at bumati sa kanila ng magandang araw. Kinausap nila ako ng masinsinan at sinabi nila sa akin na palagi raw akong mag-ingat dahil anumang sandali ay maaamoy ng mga aswang ang bata sa sinapupunan ko. May ibinigay sila sa aking bracelet na yari sa tanso. May mga nakaukit krus doon at imahe ni Jesus. Ibinili nila sa akin na palagi raw akong magdarasal kahit na anong mangyari. Wag na wag din daw akong titihaya kapag matutulog ako. Kahit nawiwirduhan ako sa kanila, ay minabuti ko pa rin na sumunod na lang sa mga sinasabi nila. Wala naman kasing mawawala kung susundin ko ang mga bili nila. Tuluyan na ngang lumatag ang dilim. 8:00 pala ng gabi ay sadyang napakatahimik na ng lugar. Wala nang mga taong gumagala sa paligid at wala na ring anumang ingay na maririnig kundi ang mga tunog ng kulisap at mga kahol ng aso. Maagang nakatulog ang asawa ko dahil na rin siguro sa pagod. Sadyang napakalayo talaga ng biniyahe namin para lang makarating sa probinsyang ito. Pasado 10:00 na, ngunit hindi pa rin ako makatulog. Siguro dahil namamahay ako, kaya kahit anumang gawin kong pikit sa mga mata ko, ay hindi pa rin ako magawang dalawi ng antok. Hindi ko na matiis. Nangangawit na akong humiga ng nakatagilid, kaya naman tumihaya na ako. Eksakto naman na biglang may kumalabog sa bubungan namin. Akala ko nung una ay pusa lang yan, pero nagkamali ako. Naramdaman ko na parabang may kumakalikot sa bubungang gawa lamang sa talahib. Pagkatapos ay unti-unting nagkaroon ng maliit na siwang doon. Tinitigan ko na maigi ang maliit na butas
Gayon na lamang ang pagkagulat ko nang makita ko na may tila sinulid na bagay na bigla na lamang lumusot doon. Unti-unti yung humahaba kung saan nakasentro pa yon sa aking tiyan. Hindi na ako nakatiis pa. Siniko-siko ko ang asawa ko para magising siya. Noong oras na yon ay malapit na sa tiyan ko yung matulis na bagay na parang sinulid. Nang magising ang asawa ko, ay agad ko yung itinuro sa kanya. Dali-dali akong pinailag ng asawa ko tsaka siya dahan-dahan kumuha ng kutsilyo doon sa kusina. Pagbalik niya sa pwesto ay agad niyang pinutol ang malasinulid na bagay. Matapos niya yung maputol, ay dinig na dinig ko ang malakas na angil na nagmumula sa aming bubungan. Pagkatapos ay kumuha naman ng itak ang asawa ko at saka siya nagpapunta sa labas ng bahay. Sinabihan niya ako na kahit anong mangyari ay wag na wag raw akong lumabas dahil ang bagay na nakita ko ay hindi sinulid. Isa umano yung dila ng tiktik. Kumabog ang dibdib ko nang malaman ko yon. Hindi na bago sa pandinig ko ang mga tiktik dahil madalas kong mapanood ang mga yon sa mga lumang pelikula. Akala ko ay hindi sila tunay. Ngunit dahil sa naranasan ko, hindi ko maitatangging totoo nga sila. Lalo na't kitang-kita ko kung papaano humaba yung dila nun. At isa pa, nakita ko pa itong gumagalaw-galaw kahit na naputol pa ito ng asawa ko. Nang muling pumasok sa loob ng bahay ang asawa ko, ay bakas sa mukha niya ang pagkadismaya. Hindi na raw niya kasi nadatna ng aswang o ang tinutukoy niyang tiktik. Mabilis na yung nakalayo sa kanya. Nung gabing yan, ay hindi kami halos nakatulog. Bawat kaluskos ay nagigising ako. Pasado 3:00 na ng madaling araw, ay muli na naman akong nakarinig ng kaluskos sa bubong nang mapatingin ako sa butas na ginawa ng naunang tiktik. Nagulat ako nang mapansin ko na may mapupulang matang nakasilip doon. Nanlilisik yun habang nakatingin sa tiyan ko. Napasigaw ako ng malakas, dahilan upang magising uli si Mister. Kinuha na naman niya yung tabak na itinabi na niya sa aming higaan. Buong tapang siyang lumabas at hinamon ng nilalang na nasa itaas ng bubungan namin. Pasimple akong sumilip sa bintana. Napangangako nang makita ko ang katakatakot na nilalang na tumalon mula sa aming bubungan. Kasalukuyan na siyang nasa harapan ni Mister ng mga oras na yon. Hindi ko lubos akalain na mas pangit pala ang itsura ng tiktik kaysa sa mga napapanood ko sa mga palabas sa TV. Ang balat ng tiktik ay nakadikit sa kanilang buto. Nag-iiba-iba ang kulay ng mga mata nito at naglalabas-masok ang manipis niyang dila sa bibig niyang may mahahabang pangil. Mahahaba rin ang mga daliri nito at meron siyang matutulis at pabilog na mga kuko. Nang sugurin siya ng asawa ko, ay hindi lamang ito natinag. Parang ang hindi man lang ito tinabla ng itak. Hindi ito nagkaroon ng sugat o anumang galos. Akmang susugurin na niya ang asawa ko nang biglang pumasok sa isip ko ang ibinigay na tansong bracelet ng tsuhin niya. Dali-dali ko yung hinubad at saka ko binuksan ang bintana. Pagkatapos ay buong lakas kong ibinato ang bracelet sa mismong likuran ng tiktik. Kitang-kita ko kung papaano umusok yung bahaging tinamaan ng pulseras. Nagpagulong-gulong sa lupa ang tiktik, tsaka siya biglang naglaho. Pinulot ng asawa ko ang bracelet at tsaka niya yun muling ipinasuot sa akin. Hinintay na lang namin na mag-umaga at hindi na kami muling natulog pa. 6:30 pa lang ay bumiyahe na kami papunta sa bahay ng mga biyanan ko. Nang makarating kami roon, ay mas lalo akong kinilabutan dahil liblib ang lugar. Naisip ko na siguradong mas maraming mga aswang doon
dahil iilan lamang ang mga bahay. Hindi nga ako nagkamali. Kinagabihan ay ginulo kami ng mga tiktik. Paulit-ulit silang pumupunta sa bubong namin at sinusubukan din nilang butasan ng aming bubong. Buti na lang gawa na sa makapal na yero ang bubungan nila at hindi yun basta-bastang mabubutas ng mga tiktik dahil may isinaboy silang mga asin at abo roon. Hindi nagtagal ay umalis din ang mga tiktik. Nakita pa namin sila na gumagapang papalayo sa bahay ni na mister. Binantayan ako ng mabuti ng mga biyanan ko hanggang sa mga anak ko. Awa naman ng Diyos ay nailuwal ko ng maayos ang aking sanggol. Gayunpaman, hindi pa rin mawala-wala ang minsang pagpaparamdam ng mga aswang. Todo bantay kami noon sa aming sanggol dahil alam namin na ito na ang kanilang susunod na punterya. Natigil lamang ang panggugulo ng mga tiktik nang lumaki na ang anak ko. Siguro ay naghanap na lang sila ng panibagong mabibiktima. Ika-6 na karanasan kay Lori. Magandang araw, Pinuno. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay hango sa tunay na buhay. Kung papaanong nagkaroon ako ng matalik na kaibigan na isa palang mataas na uri ng aswang. Habang ako naman ay nabibilang sa pamilya ng mga manggagamot o kung tawagin ay albularyo. Kahit na malaki ang pinagkaiba ng mga kinalakihan naming pamilya at ang na kinabibilangan namin, nanatiling matatag ang aming pagkakaibigan. Ako nga pala si Lori. 50 anyos na ako ngayon, habang ang tinutukoy ko namang kaibigan ko na itatago na lang natin sa pangalang Bebeng ay 58 anyos na ngayon. 8 taon ang agwat ng aming edad, ngunit di hamak na mas mukha siyang bata sa akin. Napakabagal ng pagtanda ng itsura niya dahil nga siguro nananalaytay sa dugo niya ang lahing kinatatakutan ng halos ng lahat ng tao. Dito sa lugar namin sa Capiz, madalas ay nagiging tampok kami sa usap-usapan tungkol sa mga aswang. Yon ay dahil tunay nga na hanggang sa panahong ito, may mga aswang pa rin. Naalala ko pa noong 10 taong gulang ako. Naglalaro ako noon sa malawak na taniman namin ng saging. Mag-aalas 6 na yun ng hapon, kaya naman wala na yung araw. Kahit na mag-isa lang ako ay tuloy pa rin ako sa pagpipiko. Hanggang sa bigla na lang ako nakarinig ng mga kakaibang tunog na nagmumula sa sagingan. Noong una ay hindi ko yun pinansin. Ngunit mas lalo pa itong lumakas, yung tipong parang may kung anong pumapagaspas. Akala ko may mga nag-uumpugang dahon ng saging lamang ang naririnig ko, kaya naman nagpatuloy pa rin ako sa paglalaro. Maya-maya, nagulantang na lang ako nang makitang nagtumbahan ng iilan sa mga puno ng saging. Nang tingnan ko, nagulantang ako dahil isang kasindak-sindak na nilalang ang bumungad sa akin. Malataong bayawak ang itsura nito. Meron yung matulis na pangil at mahabang dila na may hati sa gitna. Kulay berde ang mga mata nito na parang mata ng pusa. Lumapit yun sa akin habang tumutulo ang malapit nitong laway na tila ba takam na takam. Umiiyak na ako noon pero wala talagang boses na lumalabas sa bibig ko. Tumatakbo ko ngunit hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko. Nang mga 1 metro na lamang ang layo nito sa akin, nagulat ako dahil bigla na lang may isang dalagita na sumulpot sa harapan ko. Hindi ko talaga alam kung saan siya nanggaling. Basta pagkurap ko ay nasa harapan ko na siya. Pinortektahan niya ako laban sa abwak o mas kilala bilang mga aswang na nag-aanyong bayawak. Nakita ko na tumitig siya sa mga mata nito. Nagulat ako nang mapansin ko na naging kulay pula yung mga mata ng dalagita.
Matapos noon ay tumakbo paalis yung abwak na tila ba takot na takot. Lumapit ito sa akin at nagpakilala sa pangalang Bebeng. Sinabihan niya ako na wag raw akong matakot. Simula noon ay naging kasakasama ko na si Bebeng at hindi naglaon ay naging matalik kaming magkaibigan. Hindi ko pa alam noon na isa siyang aswang dahil wala pa naman siyang sinasabi sa akin. Alam mo, Pinuno, sa saktong araw ng debut niya, nakita ko kung papaano siya nagpalit anyo. Gabi na noon hindi pa usong party, kaya naman parang normal na araw lang ang birthday niya. Dumalaw ako sa bahay nila. Nagulat ako nang makita kong nasa likuran siya ng kanilang bahay. Nakatingala siya sa buwan at waring pinagmamasdan niya yon. Gugulatin ko sana siya pero ako yung nagulat. Kitang-kita ko kung papaano humaba yung buhok niya. Umabot yon hanggang sakong. Sinundan yon ng paghaba ng kanyang mga kuko. Unti-unting nagkaroon ng dalawang maliliit na bukol ang magkabilang likuran niya at hindi nagtagal ay tumubo roon ng malapad at kulay itim nitong pakpak na may pagkakahawig sa pakpak ng paniki. Tila ba kisap mata ko lang yung nakita dahil mapakurap ako ay wala na siya sa kinatatayuan niya. Takot na takot ako nun. Para bang lalabas na sa dibdib ko yung puso ko dahil sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Tumingin ako sa kaliwat kanan pero wala siya roon. Akala ko malikmata ko lang yon kaya naman tumalikod na ako para sana umuwi. Laking gulat ko na lang nang pagharap ko sa likuran ay bumungad sa akin si Bebeng. Pero hindi na siya yung nakita kong Bebeng na may pakpak. Bagkus nakangiti pa siya. Niyakap niya ako tinanong kung bakit ako naroon gayong madilim na ang paligid. Hindi ko alam kung bakit nang makita ko ang mga ngiti niya ay biglang nawala ang takot ko. Napayakap na lang din ako sa kanya habang binabati siya ng maligayang kaarawan. Lumipas ang mga araw at lalong tumibay ang pagkakaibigan naming dalawa. Hanggang sa umabot na rin ako sa wastong edad. Hindi ko lubos akalain na doon na mismo sasabihin sa akin ni Bebeng ang tunay niyang pagkatao. Isinama niya ako sa kanilang tagong barangay na tanging sila lamang ang nakakaalam at ang mga taong malalapit sa kanila. Kakaiba ang amoy ng hangin sa lugar na yon. Masangsang, nakakasulasok. Sa bawat madaanan namin ay may mga buto at bungo ng tao. Meron ding mga nakakalat na mga laman loob na inuud na. Halos masuka talaga ako pero pinipigilan ko. Maya-maya pa, nasindak ako nang makita kong may tila isang pagpupulong at lahat ng tao roon ay nakatingin sa akin. Pinukulan nila ako ng nakakapangilabot na titig. Nang makita nila si Bebeng, ay kaagad silang lumuhod. Nang lumatag na ang dilim, ay isa-isang nagpalit anyo ang mga yon. Kagimbal-gimbal ang mga itsura nila. May nahati ang katawan at tinubuan ng mga pakpak. Meron din naman naging abwak at ang iba na may nag-anyong itim na baboy. Nagkalat din sa paligid ang mga sigping. Si Bebeng ay nag-anyong aswang na rin, ngunit hindi siya katulad ng mga ibang naroroon na halos magwala at sugurin ako. Pinoprotektahan pa rin niya ako. Nakapagtataka dahil lahat ng sabihin niya ay sinusunod ng mga aswang na nakapaligid sa kanya. Hindi nila ako ginagalaw kahit takam na sila. Pinapunta ako ni Bebeng sa kanyang kwarto. Anya'y magpahinga na raw muna ako ron. Ilang oras akong nanatiling nakapikit, ngunit hindi pa rin ako makatulog. Habang mas lumalalim ang gabi, lalong dumarami ang samut-saring atungal at kakaibang tunog na likha ng mga aswang. Bumangon ako sa higaan at sumilip sa maliit na bintana.
Kakaibang kilabot ang gumapang sa katawan ko nang makakita ako ng mga kaganapan sa labas. Bawat aswang na nakabilad sa ilalim ng liwanag ng buwan ay may kanya-kanyang bitbit na pagkain. Mga putol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Halos madurog ang puso ko nang makita ko ang pinakamamahal kong kaibigan. Tulad ng ibang mga aswang, ay kumakain din siya ng hilaw na karne na natitiyak kong karne ng tao. Kinabukasan, laking pagtataka ko nang pagising ko ay nasa loob na ako ng aking kwarto. Napatingin ako sa bintana. Hindi yun nakakandado. Alam kong hindi lang panaginip ang lahat ng yan. Talagang ipinakita sa akin ni Bebeng kung anong lahing meron siya. At dun sa lugar nila, alam ko rin na itinuturing siyang reyna. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng nasaksihan ko, ay hindi pa rin nagbago ang tingin ko sa kanya. Isa pa rin siya sa pinakamatalik na kaibigan ko. Ikinuwento sa akin ni Bebeng na kabilang siya sa angka ng mga mandurugo, ang isa sa mga pinakamataas na uri ng aswang. Paglipas ng isang dekada na pagkakaibigan namin, sa wakas, nangako rin siya sa akin na kailanman ay hindi na siya kakain ng tao. Sinanay niya ang sarili niya na kumain na lang ng mga hilaw na karne at madalas nga binibilhan ko pa siya mismo sa palengke ng mga sariwang karne bilang pasalubong sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakalamat ang pagkakaibigan namin at mananatili ito habang nabubuhay ako. Hanggang dito na lang, Pinuno. Maraming salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? At ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan, ang ganda. Yan o, di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus doon, tuwing mahal na araw, o kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal,
Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.